Sinabi po kasi ni Senator Robin Hood Padilla, pinipilit po sila eh. Totoo yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, iniisa-isa na sila. Alam niyo po si Robin, maaaring hindi po kumuha yan ng abogasya. Maaaring hindi po yan kasing tatalino ng mga senador natin na abogado. Pero alam niyo po kung ano ang meron sa mga dito po sa mga kay Robin Padilla na wala po sa ibang matatalino. Common sense at street smart po siya. Yung talino po ni Robin, galing po sa experience niya sa totoong buhay. Parang namimiloso po lang si Robin minsan pag sumasagot, pero yun po ang katotohanan. Yung mga sinasabi ni Robin, hindi nyo po makikita sa libro yan. Street smart nga eh. Opo, kaya nga po sabi ko, hindi po siya lawyer. Pero meron po siya street smart. Alam niya po yung kaganapan dahil laki po siya sa totoong buhay. Hindi po katulad ng ibang senador na sa gated community. Pag umuwi na ng bahay, hindi na po nila ramdam yung lahat. Si Robin Hood, galing po yan kung saan man tayo galing. Pare-pareho. Mas malala pa nga dahil nabilanggo talaga yan eh. Okay. Kaya pag sinabi niyang takas, alam niya ibig sabihin ng takas at itinakas. Ito po, pinagpipilitan po na si Robin Hood Padilla ay ipakulong sa salang obstruction of justice. Dahil pinatakas niya raw po itong si Senator Bato. Tandaan po ninyo, wala pong warrant of arrest sa local court si Senator Bato. Wala rin pong, alam nyo, ito malupit itong mga to eh. Nung isang taon lang, sabi nila, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Makikipagtulungan tayo sa Interpol. Ngayon po, maski Interpol, ayaw na po maglabas ng mga, red notice para kay Bato, para ipahuli si Bato. Bakit? Feeling nila na kuryente sila sa ginawa nila sa ginawa ng Pilipinas kay Tatay Digong. Ginamit yung Interpol para makulong si Digong. Ngayon po, direkta na. Hindi po tayo miyembro ng ICC, kaya po maingat si Boying noon, nung siya ay DOJ pa. Maingat si Boying sa pagsasabi na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC, pero makikipagtulungan tayo sa Interpol. Ngayon, wala na pong Interpol. May warrant of arrest ang ICC, direkta na, sila na po. Sino nag-utos sa inyo na manghuli? Kaninong batas ang sinusunod ninyo? Batas ng dayuhan? Wala na pong pagkukunwari eh. NBI, direkta kami. ICC, talaga may direktang kontak ang NBI sa ICC? Saan pong batas na pwedeng mag-utos ang ICC sa NBI? Wala na po tayong ganun eh. Kaya po sabi, maski po sa batas ng ICC, dadaan ka sa local court. Kaya nga nadulas yung judge ngayon, di ba? Hinanapan sila asan yung na dumaan sa local court. Kaya lang, nagmuni-muni yata si Mami. Yung judge sa ICC. Anyways, wala pong local court warrant of arrest. Yan po ang malinaw. May warrant of arrest ang ICC. Hindi tayo membro ng ICC. Ganyan pa rin po ang paninindigan natin. No? Okay. Ngayon, obstruction of justice. Sabi ni Robin Padilla, sabi ng gustong ipakulong si Robin dahil pinatakas daw si Bato. Eto, dito po sila nagre-react. Pinatakas ko raw si Bato. Obstruction of justice. Hindi kami tumakas. Naglalakad kami. Ang tawag doon, kalokohan. Siyempre, yung walang kamalay-malay na si Percy Sendanya na hindi nabigyan ng maleta pero mas maangal pa sa mga nabigyan ng maleta. Siguro pinagtatawanan lang to si Percy Sendanya ng mga nabigyan ng maleta. Sige, ikaw na makipagtalo para sa amin. Hindi issue kung naglakad, tumakbo o lumipad kayo. Ang punto, pinatakas mo si Bato. Ang totoong lokohan ay kung hindi ka makakasuhan. Alam mo, Percy Sendanya, kayo po ay mambabatas ng Pilipinas. Sige nga po, magsabi nga po kayo ng batas ng Pilipinas na nagsasabi na pwedeng utusan ng ICC yung ating mga law enforcement para manghuli. Asan po yun sa konstitusyon natin? Opo, available po siya. Pero kahit po available siya, ang pangit pong pakinggan na huli nyo si Robin Padilla dahil obstruction of justice. Ano po yung obstruct na justice ni Robin? Wala naman pong kaso yan. Sige, mamaya po, pupunta tayo riyan. Dito muna tayo. Si Robin Hood po, alam niya po yung konsepto ng tatakas. Dahil nabilanggo po siya eh. Ikaw ba, nabilanggo ka na, Percy Sendanya? Yung sinabi niyang naglakad lang kami, maraming pulis doon, hindi naman sila hinuli. Sa tingin nyo ba totoo yun o hindi? Totoo yun kasi may CCTV. Hindi sila hinuli. Ano po ibig sabihin ng hindi sila hinuli? Tumakas po ba yun? Dinaanan po nila yung mga pulis? Hindi sila na hinuli? Hindi po pagtakas yun. Sendanya, bago ka magsalita, ito ang sitwasyon. Sabi ng Senado, poprotektahan namin, protective custody. Hindi namin ibibilanggo si Robin Padilla. Si Bato. Alam mo ba ibig sabihin ng protective custody? Kami magpoprotekta kay Senator Bato. Hindi siya magagalaw, hindi kami papayag na arestuin siya ng walang warrant of arrest na hindi nasa batas, di ba? Yan po yung protective custody. Poprotektahan namin si Bato. Hindi po siya bilanggo namin. Bakit? Kaya nung ayaw na ni Bato, nagkakaputukan eh. Bakit pa ako rito? Delikado na buhay ko rito. Nilulusob yung Senado dahil sa kanya. Huwag na po tayo, yung sarili na ni Bato. Ayaw niya na sa proteksyon ng Senado. Yun po yun. Naglakad sila palabas. Nakita sila ng mga pulis, hindi po sila inano. Sabi ni Robin eh, marunong ka pa. O ngayon, gusto nyo palabasin na si Bato ay pugante.
Ano ang basis ninyo? Warrant of arrest ng ICC. Alam niyo po ba kung sino po ang may mga warrant of arrest? Yung mga kilala ko lang po, si Benjamin Netanyahu ng Israel, Prime Minister ng Israel. Si Vladimir Putin ng Russia, Presidente ng Russia. Dumalaw po sa Russia si BBM sa ASEAN meeting ng Russia tsaka ASEAN. Inimbitahan po ni BBM si Putin na pumunta sa Pilipinas. Okay, eto ang sinabi ni Robin Padilla. Tinanong niya, kapag pumunta si Putin sa Pilipinas, isusuko niya rin ba siya sa ICC? Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Bagamat hindi lawyer, hindi kasing talino ng mga lawyer, lahat ng mga tanong ni Robin Padilla talagang swak na swak eh. Inimbitahan niyo si Putin eh. May ICC warrant operasyon katulad ni Bato. Mas malupit pa nga si Putin eh. Dahil si Putin, totoo ang kaso niya talaga, hindi gawa-gawang kaso, talagang nilusob niya talaga yung Ukraine. War crimes. Yun talaga yung ICC, hindi yung internal. Questionable pa nga yun si Bato, inutusan siya ng presidente, magpatupad ka ng magandang proyekto. Ano po yung Mr. President? Labanan natin ang droga. Tumutupad nga eh. Tumutupad lang nga po si... Hindi ko na... Teka lang, pipindutin ko lang yung ads ha. Kawawa naman tayo, wala tayo. Hindi tayo kumakita. Nakalimutan na naman ni Badong. Ano lang ng ano? Trabaho lang ng trabaho, walang ads. Mag-ads naman tayo. Okay. Yan yung sinasabi natin eh. Paano yan? Halimbawa, pumunta rito si Putin. Ito, napaka-practical. Di ba inimbita ni BBM si Putin? Punta siya, dalaw siya rito. Inimbitahan pa rin itong bumisita sa Pilipinas. Dapat ding malinaw kung isusuko rin ba ito ng pamahalaan. Pag hindi nyo po sinuko si Putin, nasa Pilipinas, tatawagin nyo rin ba na pugante si Putin? Ito na mga pugante, kayong mga medyang hindi bayaran. Mga hindi bayarang media, tawag nyo kay Bato pugante. Inimbitahan siya ng presidente natin, tatawagin nyo bang pugante si Vladimir Putin? Bakit hindi nyo tatawagin? Yan yung sinasabi natin, double standard kayo. Bakit hindi nyo tatawagin pugante? Si Bato, ano ba kaso ni Bato sa Pilipinas? Walang kaso? Saan may kaso si Bato? Sa ICC? May kaso ba sa Russia si Putin? Wala. Saan may kaso? Sa ICC. Pareho lang sila ni Bato. Pero si Bato pugante. Si Putin, bisita. Logic ni Arnold Clavio tuloy. Logic po ni Robin Padilla. Talagang logic eh. Di ba? Inimbitahan nyo. Tatawagin nyo bang inimbitahan ng Pangulo ang puganteng si Vladimir Putin? Hindi nyo po sasabihin pugante siya. Dahil siya po ay bisita. So, ibig sabihin, depende sa tao ang pag-apply ng batas dito. Kaya sasabihin nyo ba, prinoteksyonan ni BBM si Putin. Obstruction of justice siya. Yan ba, akusahan nyo, kayong mga hindi bayarang media, akusahan nyo ba si BBM na obstruction of justice? Kasi hindi hinuli. Papahuli niya ba kay Matibag si Putin? Inimbitahan tapos pinahuli. Ang sabi nila, may warrant ang ICC. Inimbitahan naman ng ating presidente si Putin sa Pilipinas. May warrant din ng ICC kay Putin. Ano ngayon ang ikakaso nyo sa presidente? Ang sinasabi ba ninyo kapag pumunta rito si Vladimir Putin, isusuko nyo rin siya? Pilipino lang ang kaya nyong isuko. Yan ang katotohanan. Pilipino lang po ang kayang isuko ng ating gobyerno. Ang tapang-tapang natin, amin to, atin to. West Philippines Sea, atin to. Sabi rin ng China, kanila yan. Sabi rin ng Vietnam, kanila yan. Sabi rin ng... Ang dami pong may-ari niyan. Pero ito po, tunay na Pilipino, si Bato. Isusuko namin to. Wala ba tayong korte rito? Meron. Bakit hindi nyo kasuhan dito? Ayaw namin eh. Bakit namin kakasuhan dito? Legal yung ginawa nila dito. Sa ICC, illegal. Dito, legal. Puta, wala naman tayo sa ICC nung ginawa nila yan. PNP chief ka. Inutusan ka ng presidente, magkunda ka ng war on drugs. Ang droga ba ito, illegal? O illegal? Illegal. Doon, legal. Puta, magkaiba talaga. Legal pala doon sa kanilang droga eh. Kaya, pag nilabanan mo ang droga, nilalabanan mo yung legal. Anak ng pupa. Sila yung batas nila, yung utak nila, yung kultura nila, iba sa atin. Dito mo pinatupad eh. Kaya sana, 2028 na, maging presidente si BP Sara, may tatama po lahat yan eh. Isang presidente lang po, katulad na naging presidente po si Tatay Digong, naitama po lahat. Isang presidente lang po yan. Ito pa, yung sinasabi ni Robin Hood na laban. Ito po talaga, ganyan sila ng ganyan, laban yan eh, di ba? Laban. Asan na po ang laban daw ninyo? Hinahanap ni Robin Hood. Asan na yung laban nyo? Sumagot po yung Liberal Party. Dear Mr. Padilla, kita nyo mga bastos. Tawagin nyo naman ng senador. Gusto nyo ba si Laila de Lima? Tawagin din namin Dear Saba.
Formal yung ano nyo eh, Mr. Padilla, hindi nyo siya kinikilalang senador. Dear Mr. Padilla, hinahanap ninyo ang laban sa'yo, narito pa rin. Nakataas, hindi para sa pansariling interes, kundi para sa hustisya. Hustisya daw. Anong hustisya yan? Selective justice. Hustisya laban sa mga Duterte, pero wala kaming pakialam sa mga tunay na magnanakaw. Yan po ang hustisya ng mga Liberal Party. Nakataas, hindi para sa kapangyarihan. Utot nyo! Lahat ng ginagawa nyo para sa kapangyarihan, kundi para sa kalayaan. Kalayaan saan? Nakataas, hindi para sa ilan. Ilan lang naman kayo eh. Kundi para sa demokrasya at sambayan ng Pilipino. Ayan na naman kayo. Ang demokrasya po ay rule of majority. Majority po ng Pilipino ngayon ay maka-Duterte. Kung sumusunod po kayo sa demokrasya, majority po ng Pilipino galit sa flood control. Bakit po hindi ang rally nyo sa flood control? Bakit ang rally nyo ay laban sa Duterte? Kung talagang sumusunod kayo sa demokrasya. Halos lahat ng Pilipino, 99%. Yung 1% lang, yun yung mga magnanakaw. Sila lang hindi tutol. Tutol sa mga magnanakaw sa flood control. 99%. Bakit ayaw nyo makisama kung kayo pro-democracy? Lahat ng Pilipino tutol sa magnanakaw sa flood control. Pro-democracy kayo? Bakit ayaw nyo makisama sa mga tunay na mga Pilipino? Peke kasi kayo. Mga magaganda lang kayo magsalita. Kaya wala na naniniwala sa inyo eh. Ito po, may maganda po ako nakita rito. Speaking of basura, sabi po ni Professor Van Ibiernes. Ito po, inimbitahan po ng Canadian Prime Minister, si BBM. Sabi niya, speaking of basura, naalala nyo pa ba na nagpadala dati ng barkong basura ang Canada sa Pilipinas? Ngayon lang tayo nakaganti. Ando na ngayon sa Canada ang basura na galing ng Pilipinas. Bawing-bawi tayo. Okay, ito po ang pahayag naman ni Topacio dito po sa plunder case ni Senator Marcoleta. Pasensya na kayo, ang kati ng ilong. Kahit sinong tanungin yung legal expert, pilit na pilit po itong plunder para lang maging non-bailable. As a matter of discretion, ay pinipilit nilang plunder. Bakit po? Para po makulong si Senator Marcoleta. Pinipilit po nila plunder ang ikaso. Pero katulad po ng inuulit natin, dapat po may ninakaw na pera ng taong bayan or nagkamal ka ng ill-gotten wealth. Pag sinabi pong ill-gotten wealth, galing po sa nakaw, galing po yan sa masamang gawain. Kaya ka po nagkaroon ng yaman na mahigit 50 million. Ang linaw po, lahat po nakakaunawa, yung 75 million na pinag-uusapan natin, na ayon sa hindi bayarang si Arnold Clavio ay inamin daw ni Marcoleta. Opo, inamin niya po na ito ay binigay para sa campaign sa pangangampanya ni Senator Marcoleta. Yan po. Tinitwist po nila yung katotohanan. Itong mga hinayups na to. Kaya po, yung iglesia, hindi po sila titigil, sabi po nila. Alam niyo po ang ginawa ninyo, matagal po ang Iglesia ni Cristo. Tuwing election lang po, masasabi natin na nagiging involved sa politika. Marami po Duterte supporter na Iglesia ni Cristo. Ganun din po, maraming Katoliko at maraming ibang reliyon na Duterte supporter. Pero hindi po sila yung as Iglesia ni Cristo, ganun. Ngayon lang po, tinuturuan ninyo. Kasi sino po ang hindi susuporta kay Senator Marcoleta? Proud na proud po ang mga Iglesia ni Cristo na mayroong isang senador na nagkataong Iglesia ni Cristo na naninindigan o naghanap ng katarungan para po sa mga Pilipinong ninakawan at binabaha. Proud po ang Iglesia ni Cristo. Tapos bilang ganti ninyo sa ginagawa ni Marcoleta, kinasuhan ninyo. Pero yung mga magnanakaw, wala pa rin kaso. Ano sabi ni Arnold Clavio? Bakit walang kaso? Si Marcoleta kasi umamin eh. Yung iba hindi umamin. Puta, ganun pala yun. Magnakaw ka ng trilyon, huwag kang umamin, wala kang kaso. Ang katwiran yan. Yan ang katwiran ng mga hindi bayaran. Yan yung mga katwiran na buhay ka pa. Pinapanalangin ka na ng lahat na sana kunin ka na. Mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Teka lang, tignan.